Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Politico.com. Title, Henry Alcantara retracts role in flood control payouts. Magandang balita po ito para kay Senator Joel Villanueva. Masaya siya sa pangyayaring ito. Okay. Former DPWH engineer Henry Alcantara retracted. Binawi ba? His earlier statement about his involvement in the anomalous flood control projects. This was disclosed by Attorney Ramon Isguera, lead counsel for Senator Joel Villanueva. Pasensya na kayo, medyo maingay. Nasa airport ako ngayon. In an interview with award-winning broadcast journalist Pinky Webb on Billionaire News Channel On Point. Ito ang payag ng abogado ni Senator Villanueva. The counter affidavit of Henry Alcantara he submitted also last Monday, January 5. Says a lot. Number one, just to be quick about this, he says engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza are the ones responsible for the evacuation, for the execution of flood control projects. And number two, he was not the one directly overseeing the day-to-day operations of the projects. Again, pointing to the two engineers, Hernandez and Mendoza. Moreover, this is very telling as far as we are concerned. According to him, there has been no witness that he facilitated any payout. He is in effect negating, virtually negating what he said that he did the payout. Yun. Itong si Alcantara ang nagdawit kay Senator Villanueva, kaya magandang development ito. When clarified if Alcantara is now saying the opposite of what he said during the Senate Blue Ribbon Committee investigation, Isguera replied, precisely, that's what we are saying. I'm holding part of the counter affidavit of Engineer Alcantara. So, binaligtad niya na yung sinabi niya noon sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi totoo yun. Yan ang kasi yung Blue Ribbon, initial lang yun. Diba, may tumatabi sa mga engineer, no? Tinatabayhan ng isang secretary. O ito ngayon, nagbago ang isip. Wala daw payout, walang witness. Isguera was referring to the counter affidavit submitted by Alcantara before the Department of Justice investigating him on his alleged involvement in flood control controversy. When asked if Alcantara could be saying that there is no other witnesses on the payout for Villanueva except him, Isguera said, I really do not know. I do not want to speculate on what his reason, but on its face, if we will take it literally, he's saying here that there is absence of evidence that he offered any bribe. There is absence of direct and personal offer to him, absence of corrupt nexus to an official act of discretion, absence of corrupt intent. That is his defense. But as I've said, he said in an earlier part of his counter affidavit, in this case, there is no witness who can state that I facilitated the payout. So, mayroong pera kasi na binabanggit nitong Alcantara na natanggap daw ng kampo ni Senator Joel Villanueva. And because of that, yun na,
nirekomenda na ng Blue Ribbon Committee, pati ICI, na mag-case build up para dito kay Senator Joel Villanueva. So, yun po ang mga kaganapan. Yung pinagmamalaki nila, pinangako nila na may makukulong na big fish. Ito, ang mga big fish na posibleng mapakulong nila, itong mga senador. Villanueva, Jinggoy, Escudero, sino pa? Revilla. Kaya, sabi nga ni Senator Amy, di ba ang flood control anomaly nagsimula sa Kongreso, sa Kamara? Bakit senador naman ang tinitira nila? Ang daming mga senador na na iniimbestigahan na ngayon, nabaliktad eh. So, si Ombudsman Boying Rimulya naman, may nabasa akong statement niya na ayaw na daw niyang magbanggit ng pangalan, ayaw niya nang mag-set ng date. Ano yung set ng date? Yung bang pangako nila noon na December 15, may makukulong na. Ginawa. Tapos ginawang Pasko, tapos ginawang New Year, wala pa rin, paldo pa rin. Kaya yung statement ni Ombudsman Rimulya is, no more dates. We have learned our lessons. Parang gano'n. So ang tanong, kaya ba nilang magpakulong ng big fish? Yun na ngayon ang malaking challenge sa administrasyon ito. At itong pagbalik at pag-retract sa statement ni Alcantara, ulitin ko, magandang development sa kampo ni Senator Villanueva. I'm sure maligaya ito, masaya. At itong gobyerno natin, ombudsman, I don't know anong gagawin nila dahil napakalaki yung pressure para sa kanila na magpakulong. Promise kasi sila ng promise, wala mang natutupad. Kaya ngayon sila na ang defensive end. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Si ate ang natagaan og yero. Salamat yun. Ayo, migila sa iyo. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero sa iyang sin. Sugi pang sumpay lang. Sumpay-sumpay. Ano tayo? Ay gatuluan naman. Oo. So, pa nagid karaan nagid kayo nga yero. O karon ate, pila na ni katuig ang imong balay nga inaani na ang itsura, gipansumpay lang ang yero. 30 anyos. 30 na ni katuig. Hmm. Oo, so nga naman ate sa kadegayon na sa inyong atop nga buslot na gid kaayo wala mo nakapalit og sin. Wa man gyud. Igo-igo rang kita ni sa akong bana. Igo-igo ra gyud sa pangonsumo. Mga utang. So kuan gyud kaayo. So pila na daay ite imong edad? 52. 52 ka na. So naapa kay bana. Na si Oo. Edison Pantaw kan. Oo, ang Iya man halag. pila ka bukang imong anak te? 7 pero nawala isa. So naa ka estudyante pa karon. Wala na. Wala na ka estudyante. So tanan na nakapamilya imong anak. Oo. Ang kamangura na kaminyo na. So kamura karon din ni sa inyong balay. Wa mi kabuok 5. Pero tuwa sa Cotabato nagadto dito akong bata sa Cotabato. Oo. So karon te makapuli na gyud mo atop. Makapuli na gyud. Salamat gyud ako kay nga akong pasalamat nga tagaan kong pinaskuhan.
ko kay akong pasalamat karon nga Pasko kay gitagaan ko og sin nga makaatop na gyud ko. Di na gyud magtulo. Sa Ginoo og nagahatag pud ani nga vlogger si General. Salamat kayo.